Kasi alam mo, ako 15 years pastor. And I'm converting to the Catholic Church, but Pastor Al is 37 years pastor, no? So mas grabe times 2, pastor, no? 15 years, so sobra pa sa times 2, no? Kasi 37 years pastor, wala nang pag-asa na magiging Katoliko. Ngunit in God, nothing shall be impossible. He is now a Catholic at heart and mind. Okay. Pero ang postura niya, pastor pa rin. Special special edition ng broadcast natin tonight. Kasi meron tayong bisita rito eh. Sinadya pa ho tayo, no? Si Bro Noe. Ayan, si Bro Noe. Bro Noe, bati mo na kayo sa ating mga listeners. Hello, magandang gabi po, Pastor Al. At sa ating mga listeners, nagpasalamat ako sa Diyos na kasama ko ngayon si Pastor and then si Brother GB. Hello, Brother. Hello, magandang gabi po. Nakarating ako dito sa bahay mo, Pastor. I'm so happy to be here with you. No? Marami tayong mga pinag-usapan. Marami na ho kami na pag-usapan. Kanina pa ho kami magkasama. Kaya lang, actually, ang plano namin ito, kanina pa kami magla-live. Kaya lang, may mga nangyari sa gitna eh. Hindi kami nakapag-live. Kaya magkukwentuhan na lang ho muna kami rito. Special edition ho ito ng Kabrad kasama si Bro Noe Dora. Siya po yung kauna-unahang kung di ako nagkakamali, convert na pastor sa pagiging Katoliko. Pero mas maganda, bago tayo magsimula, magdasal muna tayo. Pwede mo bang kayo mag-lead ng ating panalangin? Ako sana hihingi sa ikaw mag-lead. Naunahan mo ako, Pastor. Sige. Kayo na. Sige. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat po sa pagkakataon na you gathered us together with Pastor Al, kasama ni Father and ni Brother GB, our Catholic faith defender here in Bacolod. We thank you, Lord, for this wonderful moment, being together because of you and because of your church. You gathered us together. Open our hearts and mind, and also our friends in Facebook as we discover the mysteries of our faith. This we ask through Christ our Lord. Amen. In the Father, Son, and Holy Spirit. Alright, shout out muna tayo sa ating Bishop Patricio Buson dyan sa Diocese ng Bacolod at yung aking parish priest dito sa Sumag na si Reverend Father Luan Torrefranca saka si Father Robert. Pastor, kwentuhan naman tayo. Kumusta? Ano bang kumusta na yung mga buhay-buhay nung kayo ay na-convert bilang isang bilang pastor naging Katoliko? Kumusta na? Ang ating buhay, Pastor, medyo enjoy tayo, no? May mga problema pero it's normal na kahit na may mga problema, ang importante na tayo po ay nakapagpatuloy sa paglingkod sa Panginoon. So, tuwang-tuwa ako kasi kanina nagkita kami ni Bishop Patricio. And pareho sa iyo, naunahan ako yung kumain kami ng tanghalian. Sabi ni Bishop na, ikaw ang bisita, ikaw ang manalangin. So, nakumutkot ako sa ulo ko kasi ang expectation ko kasi siya ang mag-pray. Okay. Kasi siya ang bishop eh. Sabi ko siya, it's good, you will be the one to pray. You are the visitor. So, I'm so happy na today, nakita kami ni Bishop Patricio Buson and we talk about Pastor Al Calixtro about his conversion, being 37 pastors of Baptist, and also the good bishop is very happy of your conversion, Pastor Al. Okay. And we believe that it is really the answered prayer by the GB, no? Na si Pastor na dinala sa Panginoon para maging kasama natin sa Katolikong Simbahan. Sister Susan Amrad, Brother Anghel Lucay, magandang gabi po. Brother GB, ano bang masabi mo sa ating mga viewers? What can you say to our viewers? Hello po, magandang gabi po sa mga taga-subaybay ng Kabrad at mga followers ni Brother Noe, no? Ako ay lubos nagpapasalamat, especially doon sa ating Panginoon, at ako ay nandito kasama nila yung mga mabibigating pastor sa panahon ngayon. No, hindi man ako pastor, member ako ng Catholic Faith Defenders, pero blessed na blessed kasi kasama ko itong dalawang haligi ng mga pastor doon sa kanilang mga simbahan noon. By the way, binabati ko nga pala yung katropa natin, Pastor, Catholic Faith Defenders Diocese of Bacolod. Naman, shout out. Shout out do sa ating Diocesan President, Brother Paul Gailan, sa ating
Vice President, si Brother Harvey Angke. Sa mga katropa natin na nanonood, sila ni Sis Apple, Brother Rod, mga Di Nicolas Brothers. Yun. Oh, yun yung Shout out. shout out. Bro, andito ako ngayon, kasama ko sila. Sa mga kasama natin dyan, sa Catholic Faith Defenders National, Brother Ryan Mihiliano, sa Catholic Faith Defenders Dumaguete, Brother Woodrow Makiling, at sa mga kasamahan natin dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you. Ayun. So, Brother GB, if you see that we are a blessings to you, you are also a great blessings to us kasi ikaw ang nagpapasakay sa amin. And doon kay Sister Susan from Maranding, Lanao del Norte, Sister Brother Greciano Wabina, si Ate Veronica Castillo from Wesleyan Church, Midilin, Cebu, Sister Angel Amuma, and Brother Pani Coronel Tarok, magandang gabi. At dito naman sa kabila, Sister Juber Rivera, Brother Juber, Sister Pila Galo, Sir Marky Rusian, Sir Castillo Camila, magandang gabi po. And i-greet ko rin ang ating Archbishop, Bishop Protector, Archbishop Julius Tonel, Archbishop Zamboanga being our Bishop Protector sa Converted Pastor of the Philippines, national level. At salamat po. And I'm so happy kasi alam mo, ako 15 years pastor. And I'm converting to the Catholic Church, but Pastor Ari is 37 years pastor, no? So mas grabe times 2, pastor, no? 15 years, so sobra pa sa times 2, no? Kasi 37 years pastor, wala nang pag-asa na magiging Katoliko. Ngunit in God nothing shall be impossible. He is now a Catholic at heart and mind. Okay. Pero ang postura niya pastor pa rin. Sabi nga pastor na Katoliko eh. Pastor na Katoliko po tayo. Opo, kaya pagka pag tinatawag ako rito, pastor pa rin, sabi ko, pastor na Katoliko na po ako. Magandang gabi kay Kuya Boots Uy, kay Apple, kay Enemy You Love Me, at sa iba pa mga tropa natin di ko nabanggit ako. Kay Harvey, magandang gabi, bro. Si Kuya Butsoy, siya ang naghatid sa atin kanina. Oo, si Kuya Butsoy. Kuya Buts. Thank you so much. Fulgencio Pasigna. And also Brother Mike Agando Risitas, and magandang gabi. So kaya I'm so happy, Pastor Al, kasi I believe that it is really the work of the Holy Spirit. Yes. Kasi hindi tayo nagpaplano na magiging Katoliko, di ba, Brother GB? Walang Brother GB also, by background, he naka-experience din siya na he was a born again, no? Born again. And then, how many years bilang born again, and then bumalik simbang Katoliko. Kaya, it's very God's work that gathering us together in the family, in the church. So sabi nga nila, born again, naging born against. Uy, hindi masaya doon sa born again. Kasi pagkatapos ng worship namin, may free lunch. Ayun. Sa Katoliko, Pastor, wala eh. Wala ba? Peace be with you, ma. Peace be with you. Pero after ng misa, wala na. Parang hindi na kayo nagkakaroon. Kaya ngayon nandito na tayo, isusulong natin yan. Na dapat, yung ginawa natin sa born again, mas lalong gawin natin dito. Hindi po pwedeng pagkataas ng misa, wala na. Pwede naman siguro pagkataas ng misa, medyo may pakapi-kapi na konti, di ba? Kung pwede, kung mayroon kayong baboy, yung humbang ipapakain natin, no? Okay. Sister Jenny Avila from Lumbia, Cagayan de Oro City, and Brother Angel, Sister Angel Amuma from Japan. Thank you so much. Brother Mike, and also Sister GP Carisusa from Dubai. Magandang gabi po. Wow. So makita natin ang pastor natin ito sa Bacolod. Kaya Bishop Pat is very happy na mayroon na tayo ditong pastor na naging converted. Kaya happy talaga po. Kaya pag-usapan natin na ang ating mga what attract us in the Catholic Church, no? Ano yung mga naka-attract sa akin, mga kapatid? What attract me in the Catholic Church? Because I discovered, Pastor Al, Brother JB, na only the Catholic Church officially recognize the Blessed Virgin Mary. Okay. That point is really touching my heart. How wonderful is this church, no? How wonderful is this church that remain in her commitment to respect and to protect the credibility and integrity of the Mother of our Savior. Okay. Because when I was a pastor, I love so much Jesus. I sing to Jesus to worship the Lord, but I never recognize his mother as a part
in the part in the plan of salvation. Bakit naman? Bakit? Because yung sa pastor pa ko, I was trained with my lulo na Christ alone, yung doktrina natin pastor na Christ alone na dapat si Kristo lang, wala nang iba. Wala nang iba. And I realized that the plan of salvation is not Christ alone. It is the cooperation and this is a cooperation and the work of the Blessed Trinity. The Father and the Son and the Holy Spirit. So hindi pwedeng baliwalain yung nanay. Yes. Kasi may anak, di ba? So kung hindi naman dahil kay Virgin Mary, wala naman din Jesus Christ. Amen. So importante na sa atin ngayon bilang mga Katoliko, na pastor na naging Katoliko, yung respeto natin na dapat ibigay sa nanay din. Okay. Kasi you love the son but you don't love the mother. Kayo ba the JB yung na-in-love ka? Di ba? Hindi lang ang girlfriend mo ang minamahal mo, pati rin ang kanyang nanay. Kasi package deal yun di ba? Pero actually, totoo yan. Actually, yung turo sa amin, na si Virgin Mary daw is parang, tawag doon, yung eggshell ng itlog. Pagkatapos na mapisa ng itlog, tsapuera na yung eggshell. Yun yung turo sa amin. Ayun, parang yung si Mama Mary talagang hindi siya talaga something elevated talaga. So, pagkatapos ni Kristo, nang lumabas na si Kristo, wala na si Mama Mary. Wala na si Mama Mary. But Christ's respect to his mother is consistent. Hindi lang na ngayon na buhay pa ang nanay mo, irespeto mo, pastor. Pagpatay na, hindi mo na isabi na natin na no need to respect. No. Even though our mother is not physically present in us, but in our heart, there is still a respect that is reserved for the mother. So at the same manner, we have that respect to the Lord Jesus Christ, but we have that also a gratitude. We are grateful to this woman who take care and nourish our Savior Jesus Christ, so that there will be a perfect offering to the Father. So the role of Mama Mary is very important in the preparation of this only begotten Son of God becomes man in her womb, and her motherly care is really very important, so that we will have a perfect offering to the Father. Pastor, no? Sige. Sa wedding at Cana, di ba iba yung interpretasyon namin noon nung Protestante pa ko, siyempre sa inyo rin siguro, di ba? Pag binasa mo, parang pinagalitan ni Jesus si Maria. Parang walang respeto. Parang walang respeto si Jesus. How does it affect to me? Woman, how does it affect to me? So, kaya yun ang naturo mo doon sa una. Pero sa Catholic version, iba pala. Kung sa Catholic point of view, makikita mo doon na si Jesus talaga ay grabe, mahal na mahal niya yung ina niya. At si Mama Mary naman, na-imagine kahit hindi pa oras ni Jesus sa pagmilagro, dahil inaya yung nag-ano sa kanya, nag-request, talagang binigay niya kahit hindi pa oras. Pero sa Protestant point of view is parang si Jesus doon is walang respeto. Kasi depende yun sa nagbasa, Pastor Alba de GB. Pag ang nagbasa, Katoliko, malumanay. Di ba? Sample. Wala na silang alak. Ang sagot ni Jesus sa Protestant style, woman, how does it affect to me? My time has not yet come. Ganon, depende yun. Pero kung Katoliko ang nagbasa, wala na silang alak. Ang sagot ni Jesus, woman, how does it affect to me? My time has not yet come. Kaya mayroong isang Katoliko na palagi nag-attend sa Bible study sa Protestant. So, nagalit na yung nanay kasi Katoliko man. Sabi niya, ikaw, Jocelyn, ngayong gabi na palagi kang mag-attend sa Bible study sa pastor na yan, late ka na makauwi, midnight na. So, kaya, I warn you not to do it again. Okay. So, next Saturday, nag-attend naman siya ng Bible study. Ang kanilang topic is John chapter 2. Na sabi ni Jesus kay Mama Mary na, woman, how does it affect to me? My time has not yet come. So, sabi ng pastor na makita natin na kahit na si Jesus, hindi nagrespeto kay Mama Mary kasi kung nagrespeto pa siya, tinawag siya ng mama. Ngayon, tinawag niya babae. So, it seems walang respeto. So, kaya, hindi tayo sumunod sa Katoliko na magmama Mary. Pag uwi niya sa bahay, pinagalitan siya ulit sa mama. Sinabihan na kita na uuwi kang maaga. Ngayon, anong ginawa mo? Inulit mo pa. In-apply niya ang kanya natutunan sa Bible study. Sabi niya,
woman, how does it affect to me? My time has not yet come. Naloko na, maling. Ay, wag kayong susunod sa ganung sistema, ha? Maling sistema po yan. Opo. Bro Noe, kasi na-obserbahan ko yung kwento mo. Brad, kasi nung tinanong ako, when I was interviewed ng station sa Bacolod, kung ano ba talaga nagano sa akin, ba't ako napunta sa Katoliko? Sabi ko, hindi nagpakita sa akin si Mama Mary. Ako ay hindi rin ako bunga ng debate. Ako ay personal research, a quest for truth. Bro, parang ang balita ko sa iyo, pagdating kay Mama Mary, ano ba nangyari? Yung sa conversion mo, ano naging papel ni Mama Mary sa conversion mo? Because first I have a divine intervention, yung wala talaga akong plano po sa magiging Katoliko. I enjoyed my being a pastor. No? My family is a strong Protestant, so it's not in my mind to become Catholic. Okay. But one time when I was doing my normal activity na yung mayroong Katoliko na magpabinyag. Okay. After sa binyagan, the following day, gumagawa kami ng exorcism tulad kay Father Darwin ba, pero ang ini-exercise namin ang mga ribulto. Ay ganon. Sabay-sabay martilyuhin yung ribulto in the name of Jesus, laya Satanas, ganon. Bakit mamartilyohin nyo? Ano bang nasa kasi isip kami my papa is very conservative type na preacher. Hindi like sa'yo na you are Southern Baptist, very medyo liberal. Medyo liberal, friendly approach. Friendly kami. Hindi kayo nagmamartilyo. Ay walang ganon. Walang ganon. Sa amin nabilong kami sa isang mind na mga conservative na, kasi ang aking tatay is hiling ng debate, Pastor. Mahilig sa debate yung tatay nyo. Sige. So, kaya yung attitude niya nag-transfer sa akin. Minartilyo ko ng mga santo, yung punta na ako kay Mama Mary, I heard the voice, sabi na, why you hate the image of my mother? Okay. Rinibyo ko, Pastor, laya Satanas, do not disturb me. Ay, ganon. O ganon ako. Okay. Then, bumalik yung boses, bakit may nanay ba si Satanas? So napag-isip-isip ako na kung si Satanas yun, sabi niya, why you hate the image of my mother? So kung sinabi ko, rinibyo ko, laya Satanas, do not disturb me. But the voice said again, bakit may nanay ba Satanas? Then I paused for a moment. So napaisip ka? Napaisip ko, hindi ko natuloy ang pagmartilyo sa larawan ni Mama Mary. And I resist the message. Hindi ito mensahe ni Jesus. Kay Satanas to. Kasi dinidisturbo niya ang aking pag-deliverance. So, mamartilyohin mo na lang, hindi natuloy kasi may boses. May boses. Pag uwi ko sa bahay, I keep on reflecting on it. Okay. Until how many months, nagiging clear sa aking isip at puso na the voice is not the voice of Satan, but it is the voice of our Lord Jesus Christ. Kasi si Satanas, wala mang nanay. Wala nanay. Si Jesus mayroong nanay. May mga panahon, hinanapan ko siya ng nanay, Pastor. Sino? Si Satanas. Yun nga, bro, no? Makibigan, ito. Nag-i-enjoy si Bro Noe sa kwento. Kwento niya to, ha? Version niya to. Hindi ko to version, ha? Version ni Bro Noe Dora. Okay. So, when hinanapan ko siya, yung may mag-away ng mga kapitbahay, tawagin niya ang kanyang asawa, yung bana niya, yawa, akala ko yun na ang nanay ni Satanas. Okay. Pero hindi pa rin siya ma-qualified. Kasi sa bibig lang niya lumabas ang yawa until I surrendered to the Lord na I said that it's really the voice of Jesus. And from that moment, the conversion began in my heart. I become interested in studying the doctrine of the Catholic Church. And there I discovered that from my biblical knowledge, I discovered the biblical truth of the Catholic Church. Bro, bilang pastor, may ganong eksena, yung proseso, gaano kahaba nung natanggap mo na yung turo ng simbahan, yun nga, totoo kumpara doon sa nakagisnan ng turo? Nag-umpisa itong aking pagninilay year 2000 and I accept my baptism in the year 2007. Matagal din. It was almost matagal din. Almost more than 6 years of struggle and reflecting if I will accept the challenge in my heart to become a Catholic or to remain as a pastor. Anong pinaka nag-i-struggle mo ron do sa ganung kahaba na taon? Kasi sa akin, more or less mga 3-4 na taon. Pero sa iyo, ang tagal. Ang struggle, number one, hindi mo maiwasan na
isipin mo ang pamilya mo, Okay. mga pastor, pastora, tatay mo, preacher, debater. So Okay. maisip mo, ano lang kaya ang mangyari sa pamilya Yung namin? sasabihin nila. Oo, sasabihin nila. Okay. Sa aking mga classmates sa Bible School, I studied in the Bible School, na ang dami kong classmates, mga more than 100. Anong masabi nila? And then, ang galing-galing ko pa namang makipagdebate sa Katoliko. Pag magsabi ang Katoliko ngayon na, kayong mga hindi Katoliko, wala kayong respeto sa nanay. Okay. Hindi ninyo alam ang pagmamahal sa isang nanay. Oo. Di magsagot kagad ko, pastor, na sino ang may malalim na pamamahal? Ang mama o ang lula? Ang lula, kasi pag natulog ang lula, kung matulog ang lula, magsabi ang lula, Apo. Nakuha niyo ba yung joke? Mga kaibigan, ating bisita si Bro Noe Dora. Siya po yung kauna-unahang convert sa Cebu na pastor, naging Katoliko. Binisita ho si Brad Calix dito, kaya ho, ito, jamming kami rito sa broadcast. Actually, sabay kami nagbo-broadcast. Siya, bo-broadcast din siya sa sarili niya, ako, nagbo-broadcast niya, kaya masyado magulo yung aking ayan, hindi kasi makita rito. Sa mga kapapasok lang po, maraming salamat. May mga pastors tayo rito, Bro Noe, na nandito, nakikinig sa atin ngayon, mga tropa rin natin ito sa Baptist. Mga interesado rin sila kung ano nangyari kay Bro Calix. Pero, sige, okay lang. Maganda to, magkausap-usap lang din tayo. Bro, interesado ako dito Ngayong, eto na, ano na nangyari, no? Ilang taon ka na nga na convert from pastor to Catholic ka na? Ilang taon na? Since 2007 until now, mag 18 years na ako as a Catholic. Okay. Doon sa unang 3 na taon, nung nagsimula ka, ano yung mga naranasan mo? Grabe talaga ang aking, kung isipin ko ang nakaraan, grabe talaga ang aking naranasan, kasi walang-wala na ako, din tinatakwil ako sa pamilya, pastor. Uy. Kasi as in literal tinatakwil ka? They don't like yung sinusuot ko na cross, minamartilyo nila pag malagay ko doon sa lamisa, pagbalik ko may tama na. Wala na, sira na. Ay, so ganun ang mga aking experience, and then yung nagbibinta na lang ako ng mga malunggay, alabati. Grabe ang aking naranasan. Pero yung mapagalitan ka sa obispo, may mga bisis na pagalitan ko sa obispo. Sino ka? Kasi yung magpunta ako doon sa mga pero may maraming obispo na mabait. Pero mayroon rin mga obispo na medyo ang kanilang yung ino-observe ka ba? So kaya yung umiyak ako, sabi ko, Lord, bakit yung bishop na yon sinisigawan ako, sino ka? Ano ba ang kasalanan mo? Lord, ano ba ang kasalanan ko? Bakit nagbalik na ako sa Katoliko, pinagalitan pa ako? Okay. Tama ba yung ginawa ni Bishop? Parang sumagot si Lord sa, tama yung ginawa ni Bishop na sabi niya, sino ka? Bakit magiging tama, Lord, siya? Kasi hindi ka man niya kilala, kaya tama yung sabi niya na, sino ka? Hindi siya kilala kaya tanong sa kanya, sino ka O buti niya sinabi na sino ka, no? Iba naman yung sino ka. Sino ka? Nagtatanong talaga kasi hindi kayo masyado kilala. Bro Noe, interesado ako sa mga ginagawa ng Lord sa inyo, kasi marami ako mga kaibigang pastor na honest naman na alam ko naman na tinanggap nila sa isang banda yung aking desisyon, pero hindi naman lahat. Pero ano yung pwede mo ba maikwento? Ano ba yung ginagawa ng Lord sa iyo ngayon? Sa akin ngayon, the more I become a Catholic, the more I develop a strong love and compassion to the pastors. Okay. Na pag titingin ako sa isang pastor na gusto makipagdebate sa akin, maawa ako, pastor. Okay. Alam ko bakit ganun siya, kasi alam ko ang kaniyang nalalaman, Bible alone lang. Hindi niya alam ang history, kaya ganun siya magsalita na parang galit siya simbahang Katoliko. Kasi kung alam pa lang niya na ang simbahang Katoliko ay siyang simbahan o nakaugat mula pa sa kasaysayan, the church of the history that connects the root of this history back to the apostles, walang pastor na maganon. Pero dahil sa kakulangan nila sa kaalaman sa history, puro lang sila basa sa Biblia na tinatawag yun, pastoral, na kapitulo laway, bersikulo baba. Okay. Wow. Puro na lang bersikulo without historical knowledge. Okay. So yung pumasok ako doon sa studying the history from the biblical point of view, I discovered that the Catholic Church is the church of the Bible.
This is the church that canonized the Word of God. That's why the Catechism says that it was by the apostolic tradition that the church discerned which writing are to be included in the sacred scripture. So ang simbahang katoliko ang kahimanang ginamit sa Dios na siya ang magkilala at magdetermine anong mga sulat na magiging Biblia. Kaya I realized that according to Catechism number 120 and I continue reflecting on it. And then I was able to visit Jerusalem 2 times. Doon sa libingan ng ating Panginoon, umiyak ako doon, Pastor, mga kapatid. At doon sa kwarto ni St. Jerome, umiyak ako kasi yung tinatranslate ni St. Jerome ang mga secret writings into Latin. No? Parang niluto ang bato diya siyang kamot, nabangag. Kay 30 years siya, Pastor. Wala pa man to yung mga lapis, wala pa to yung ballpen. Wow. Balhibo pa man to sa manok, itunlo na iyan na. So, ang bato nga na dito ang iyang siko, hangtod karon nabangag. Wow. And after the 30 years of work, St. Jerome submitted his work to the Pope, and the Pope called a local council in Rome, bishop in Rome, and began to study and prayed and discern which writing are to be included in the Bible. Kaya it was really a divine providence na naging Katoliko ako, Pastor, kasi wala akong plano na maging Katoliko. Tulad sa iyo, pinaplano mo ba na maging Katoliko ka ngayon? Wala. Wala tayong ganung plano. And we believe it is the plan of God na nandito tayo ngayon. Nakita-kita tayo ngayon at nandito ang ating mga viewers no, na kasama natin. Kaya ngayon, Pastor, interesado rin ako na gusto kong malaman ano ba ang mga pinakamabigat na punto na you make that very, very serious decision to become a Catholic. I want also to know. Basically, doon sa kinuwento ko sa aking sa aking 51 minutes na pagsasalaysay nung December 3. Ang naging rason kung bakit niyakap ko yung turo na simbahang Katolika. Number 1, yung wala akong alam na denomination o grupo na pwede nilang matrace yung pagiging legit nila, yung pagiging tunay, maliban doon sa simbahang Katoliko. Yes. Correct. Wala akong alam na grupo kasi ang Baptist lang, tingnan mo, sa kasaysayan, kailan lang ba sumulpot ang Baptist? At ang dami-daming Baptist, hindi magkasundo. That's number 1. Pangalawa, yung sacraments, 7 sacraments. Ang pinaka-importante sa akin doon, importante lahat yon, pero yung matindi yung dating sa akin, yung yung Eucharist. Eucharistia. Kasi communion sa sa Baptist kasi lang yon, symbolic. Pero yung realization, nagbabasa ka, dumating ako sa point na, teka muna, hindi ito symbol. Literal ito. Literal talaga. Yung makonvince ka, for so many years na tinuturo mo na ito ay, lang, symbol ito. Tapos dumating ka sa point, kasi marami ako sinusundan mga theologian, ano ba interpretation ng mga to? Bakit sila nagliteral? Sabi ko, oo nga may sense Sabi ko, kaya nung ako'y dumadalo na sa isang simbahan ng Katoliko, hindi naman ako nagpa-partake pa, umaatin lang ako. Naiiyak ako. Naiiyak ka, Pastor? Kapag ka tinataas na ng pare yung ostia. Kasi nga, yung understanding mo na nababago na it is really the body. Of Christ. Nagre-reflect agad sa akin yung ginawa ng Lord sa cross na hindi biro yung ginawa niyang kamatayan. Tapos yung literal na siya'y namatay. Iba yung dating sa akin, sabi ko, Lord, maraming salamat sa maraming taon na pagtatakwil ko sa turo na ito na ganitong aking Pangatlo, Brad, yung apostolic succession. Wala tayong apostolic succession. Wala sa mga denomination, wala, alam natin. Ang Baptist founded by men. Ni John Smith. John Smith yan eh. Kaya yung palusot na lang, bro, walang relihiyon ng mga kapabigtas kasi hindi namin matrace So yun lang yung palusot. Yun yung ilang sa mga bagay na napaka, Brad, mabigat na hindi mo talaga. Actually, dalawa lang naman eh. Yung aking first pick talaga, Orthodox Church eh. Yun talaga yung first pick ko. Sabi ko, dalawa lang naman yung tama. Orthodox lang naman sa Catholic. Sa akin, sariling pag-aaral. So, sabi ko, wala akong choice. Kundi yung Catholic Church talaga. Amen.
Kaya ako lang, personally, nagpapasalamat lang ako kasi may mga kaibigan akong pastor na hindi naman lahat sumang-ayon. Oh. Pero may mga kaibigan ako na talagang nirespeto nila yung decision. Wow. Kasi Amen. honest eh. Oh. Honest to goodness na sinasabi mo, sabi ko nga, ayokong dalawa mukha eh. Oh. Natatakot kasi ako doon bro, na halimbawa, mahuhuli ka ng mga listeners and viewers mo 1 year after. Oh. Hindi ka pala ganun. Oh. So, may halong takot ka ba at yung gusto mo na maging honest, mas nanaig sa akin yung pagiging honest ko bilang mangangaral. Mm-mm. Kasi representative tayo ng Panginoon, nagangaral tayo ng salita niya, tapos malaman ng mga tao, dalawa pala yung mukha mo, napakahirap. No? So, finally, nag-decide ako na kailangan kong lumabas. Kailangan kong ipahayag ito, maski na anong mangyari, tatanggapin ko ito. Kaya siguro yun yung ilan sa mga bro, Noe. Yung it was happened December 3. December 3 yung aking public declaration sa birthday ko mismo. Alas 8:41, no? Yun yung naka-record. Hindi ko alam, bro, Noe, na sasabog yun eh. Oh. Kasi wala akong intensyon na gano'n. Siya yung salarin, bro. hindi ko alam kung bakit sumabog. Nagulat na lang ako. May nagsabi sa akin kasama sa sa CFD. Pre, pinag-uusapan ka sa media. Pinag-uusapan. Anong pinag-uusapan? Tignan mo sa YouTube. Putok na putok ka. Bro, nanginig ako na hindi ko maintindihan kasi first time in the history, hindi ko alam ang gagawin ko eh. Nung pumutok yung nag-trending yung video, lahat ng kakosa ko, hanggang Mindanao, sabi sa akin, Al, ikaw ba yon? Hindi sila makapaniwala na may ganong moment. Kasi kilala nila ako. Walang alkalixtro na gaganon. Ang sabi ko na lang, ano po ba yon? Hindi, may kumakalat na video rito, pinadadala tong video nito, nakikita namin mukha mo rito, gusto namin itanong kung ikaw itong video na to. Sabi ko, ako po. Diretso. Ganun lang. Para wala nang masyadong ako po yan. Tapos marami na silang series of questions. Hindi ko na lang muna inano kasi nga, nasa moment ako na nasyak ako eh. Nung kinabukasan, kasi gabi yun, di ba? Pumutok parang kinabukasan, 4. Kaya hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya nababasa ko yung mga comments, ang dami, hindi ako makasagot literally. Hindi, I was stunned. Hindi ko alam ang gagawin ko. So, grabe, Pastor, no? Kasi sa akin rin, mga kapatid, yung apostolic succession is very strong in the line of the Catholic Church. Na talagang pabalik, mayroon rin talagang kasaysayan na makabalik doon kay San Pedro. Okay. At sa pagpunta ko doon sa Jerusalem, kahit nasa libingan na ating Panginoon, ang Catholic Church is the custodian of the tomb of our Lord Jesus Christ. Okay. Pagdating ko doon sa bahay ni Jesus, ni Mama Mary sa Nazareth, it was the custodian there is the Catholic Church. Lahat sa bahay ni San Pedro, Katoliko, sa Church of All Nations, kung saan si Jesus Christ na nanalangin sa Gethsemane, Catholic Church, lahat doon Katoliko. So, habang nagtanong-tanong ako doon, nalaman ko na ang the Catholic Church, every Good Friday, ang lahat na offering natin, ipapadala natin sa Holy Land para pangtusto sa pangangailangan sa mga historical churches. Okay. So doon walang mababago doon. You cannot renovate a church kahit na choral, kahit na pins niya Brother Al, Brother GB, kung walang approval sa Pope. Okay. So doon ko na intindihan na talagang Katoliko. Imagine ka, you cannot hindi ka maka-renovate sa mga simbahan diyan sa Holy Land na sa Katoliko kung walang approval sa Santo Papa. Kung totoo na ang mga taga-ibang sikta ang totoong simbahan, bakit hindi sila kinukonsulta, Brother Al? Okay. Di ba? Okay. So, why is it that any improvement, any changes of the historical churches in Israel need the approval of the Holy See? Okay. So makita natin na this is really the mother church. Not only biblically speaking, but by actual evidence, the Catholic Church has the claim that this is the church founded by Jesus. Because all the renovation, all the changes of the church in the Holy Land, the Church of the Sepulchre, the Church of Nativity, the Church of All Nations, the Church of St. Peter of Galicanto, all the historical churches, hindi ka makagawa ng changes without the approval of the Pope.
So diyan natin maintindihan na the Catholic Church is really the mother church. Okay. Okay. So, the more I was there, the more I become a Catholic, the more I feel compassion to those pastors that are attacking the Catholic Church. Kaya nga mayroong makipagdebate sa akin, pastor. Debate ta. Ang aking sagot, pastor, saan ba ang lugar ninyo? Ano bang address mo? Kasi plano ako, dadaanan ko kayo. So, bibisitahin mo? Bisitahin so, ko hindi talaga. ka makikipagdebate? Hindi ko makikipagdebate. Okay. Debate ta, saan ka? Patunayan ko na mali ka sa pastor, saan ang i-message ang address mo kasi I'm traveling, daanan ko kayo. Kasi dito sa Bacolod mayroong mga dito gusto makipagdebate pero yung nakita ko na sila face to face, biglang nag-iba ang kanilang puso. Nagbago. Hindi na debate. Kundi magkape na tayo. So doon ko nakita pa and what it impact me, I found out that the rosary is biblical. Okay. Like for example, the first glorious mystery, the Annunciation, is Luke chapter 1 verse 26. Okay. The second glorious mystery is Luke chapter 1 verse 39. The third glorious mystery is Luke chapter 2 verse 1 to 7. So, yung sinasabi ko noon, when I was a pastor na ang rosary wala sa Biblia, I found out na ang rosary pala ay nakabatay tanan sa Biblia. Nakabase sa Bible. Nakabase sa Bible. The fourth joyful mystery, the presentation of Jesus in the temple, is Luke chapter 2 verse 21. The fifth joyful mystery, the finding of Jesus in the temple, Luke chapter 2 verse 41. Everything in the rosary is in the Bible. So, parang pinagsisihan ko yun, sorry Lord, na noon sabi ko, ang mga Katoliko nagro-rosary, wala sa Biblia. Pero ngayon, yung pinag-aralan kong maayos, I found out na ang rosary para ay nakabatay sa salita ng Diyos. Bro, maiba tayo kasi Advent natin ngayon, sa mga Katoliko, Advent. Para kay Bro Noe, ano itong personally, anong dating ng Advent para sa'yo? Nakita ko na bakit ito ay ginagawa sa simbahang Katoliko na mayroon tayong pag-celebrate sa birthday ni Jesus, sa kanyang pagpapako sa cross. The purpose of this so that the young generation slowly the truth of the gospel of the life of Jesus is slowly curbed in their mind and their heart. Kaya pala inuulit-ulit kasi sa doktrina natin, pastor, is bawal yung paulit-ulit. Bakit sa Katoliko inuulit-ulit? The purpose of doing this is for our young generation that they will also understand about the story how the Lord saved us. Okay. Kaya the season of Lent, para sa ating mga malaki na, mga mature na, wala tayong problema, alam na natin yan. But the concern is our little children na habang sila ay sumasama sa atin, slowly, unti-unting maisulat sa kanilang puso at isip ang kasaysayan sa pagliligtas sa atin. Okay. That's why season of Lent, we are remembering the birthday of Jesus and the church is reenacting it. Ano yung tawag? Reenacting, brothers and sisters, para the new generation will also slowly learn about the saving story of the Lord for all of us. Bro, linawin mo nga to, no? Kasi marami sa social media, hindi sila mapakali. Isa sa mga akusasyon sa mga Katoliko, bakit kayo naglalagay ng 25 ng December na kapanganakan ni Jesus yan? Paano natin ipapaliwanag yan sa inyo? Matagal na kayong Katoliko na pastor. Ano bang simpleng paliwanag dyan sa mga non-Catholics friends natin? Actually, I realized that in the new standard version of the Bible na mayroon silang chart doon. Okay. Yung Bible na yan na translation is translated by the Evangelical. Okay. Doon nakasulat na ang yung pagpasok ni Sicaraya sa temple para mag-offer ng magsunog siya ng insinso. It was the Day of Atonement according to Leviticus chapter 16. Okay. And that is the month of Tisri in the calendar, the Jewish calendar. That is the month of September. Okay. And the date then estimated is September 2024 to October 6, something like that. Okay. So kung ang pagpasok ni Sicaraya is month of Tisri according to the Jewish calendar, and that is will fall in September 24 or 25. So is Sicaraya entering into the temple according to Luke chapter 1 and offer the incense, and it is in accordance to Leviticus chapter 16, and that is September 24-25. And then the Bible says in Luke chapter 1 verse 26 na on the 6th month of Elizabeth, the angel Gabriel appeared
to the Blessed Virgin Mary. Ayun. So when the counting says that the 6th month of Elizabeth, counting from September 24, no, the 6th month would fall in March 24. March 24. Okay. That's why the church is celebrating September. the Church of Annunciation in September 25. Okay. So the feast of the Annunciation, March 25. Na ang counting niya nagsimula sa September 24, the Day of Atonement according to Leviticus chapter 16, and ginawa ito ni Zechariah sa Luke chapter 1, na ang pagpasok niya ay September 24, at ang counting niya sa Luke chapter 1 verse 26 on the 6th month of Elizabeth. So, March 25 on the 6th month. So, from March 25, kung bilangin natin, March 25, April, May, June, July, August, September, October, November, December 25 is the birthday of our Lord Jesus Christ. Ayun. That is the biblical argument based on the biblical event. Hindi natin maibasa na mayroong December 25 dyan sa Biblia. Wala. Kaya nga, sabi ng pastor na, basahin mo sa Biblia ang December 25 para ako masatisfied. Mababasa ba? Sabi ko niya, pastor, kung naghahanap ka ng December 25, doon mo yun hanapin sa kalendaryo. May ganon. So, hindi talaga mababasa December 25 sa Bible. Sa kalendaryo dapat hanapin. Sa kalendaryo. Okay. Hindi ako nagsabi niya. Si Bro Noe nagsabi niyan, ha? Oo. Yun po'y argumento ng isang matinding taga-Cebu. Okay. So, of course, because of that basing on the Leviticus chapter 16, the Day of Atonement, and Zechariah entered into the holy place on the month of Tisri, which fall in September 24. And then, the Bible says in Luke chapter 1 verse 26 that on the 6th month of Elizabeth, counting from September 24, it will fall to March 24. Okay. March 24, in the Jewish counting, Pastor Al, mag-umpisa yon sa 6 p.m., 6 to 6. Okay. Kaya nga, ang September 24 sa atin, magiging September 25 na yon sa Jewish calendar. Okay. Kasi the Jewish calendar is counting from 6 to 6. Okay. So kung ipinanganak si Jesus Christ sa December 24, no? That is 25 sa Jewish calendar. Okay. And we are understanding the calendar arrangement according to the Jewish calendar, not really in our Gregorian calendar. Because the people during the time is depending on the Jewish calendar, because Gregorian calendar was promulgated in 1582 by Pope Gregory. Okay. So before 1582, the people were always counting according to biblical arrangement and understanding in the Jewish calendar. So kung ipinanganak siya ng December 24, it is December 25 in the Jewish calendar. So based on the biblical event, we cannot read December 25 in the Bible, but in accordance to biblical event, we understand that it is really December 25 because the annunciation of the birth of Jesus is March 25. And based on Luke chapter 1 verse 26 that on the 6th month of Elizabeth, so we go back to the time that Zechariah, the husband of Elizabeth, entered into the temple, and the angel informed Zechariah that Elizabeth would conceive. Kaya sabi ng angel kay Mama Mary, look at your relative Elizabeth. She also conceived a son in her old age, and this is now 6 months for her, who is called barren, because nothing shall be impossible with God. Sa Bisaya, Pastor, tanawa si Elizabeth nga imong igagaw. Nagminupos na. Tigulang na kayo, nagminupos na, pero nagburos siya. Kay walay dili mahimo sa Ginoo. So kung si Elizabeth, Pastor, ang tawag sa Bisaya, kung si Elizabeth nagminopause, unsa may atong matawag kay Zechariah? Matigulang ng pugayo. Dili po siya matawag og minopause, kay ang minopause sa babae raman na. Ano panlalaki? Ang panglalaki, nikupos. Nikupos. Hindi po galing sa akin yan. Kay Bro Noe ho galing yan. Nikupos daw ho. Sa panlalaki, nikupos. Daloko na. Iniisip ko, no, baka next year ho, magkakaroon kami at least once a week na tambalan nito. Tambalan ni Brad Calix saka ni Bro Noe, no? Gusto natin gawing light yung mga may hirap na usapin na doktrina sa Katoliko. Hindi naman gawing katatawanan, kundi maging light lang na hindi naman kami theologian sa totoo lang. Kami po ay nagsusumikap lang din naman na aralin ng simbahang Katoliko. Pero gusto naming iparating lang ho sa inyo ng medyo, ano lang, yung light lang. Light lang. Bro Noe, wala na ako masyadong gustong sabihin, pero palagay ko ikaw meron pa. Ito, last question ko para sa'yo.
Anong ginagawa ni Bro Noe ngayon? Parang it seems dumiretso ka lang dito sa Bacolod, gusto mong ma-meet si Brad Calix, at ngayon nakita tayo, kagabi pa tayo nagkita, nag-uusap. Ano ang gusto mong sabihin sa mga natin, sa mga tagasunod natin sa kay Brad Calix? Ano ba pinaka-mission ni Bro Noe sa ngayon? Sa akin, brothers and sisters, first of all, yung narinig ko ang public announcement ni Pastor Al, I was so happy. Kaya I was in Manila and I prayed to the Lord, Lord, if you allow me to visit him in Bacolod, and also some CFD officers, and also our good bishop in Bacolod. So I asked the Lord to provide blessings. So the Lord provided the blessings. It was the sign that God is saying yes that I'll be here in Bacolod. Because now that I am a Catholic, brothers and sisters, pag tingnan ko ang mga Pastor Al, noon sa pastor pa ako parang very separatist na ako lang ang maligtas. Okay. Pero ngayon na nagiging Katoliko na ako, nag-iba ang aking puso na pag tingnan ko ang mga mukha sa pastor, I feel compassion. Wow. No, na kung alam pa lang nila ang aking nalaman, hindi nila gaganyanin ang simbahang Katoliko. Kaya sinabi ni Kristo sa cross na Father, forgive them for they do not know what they do. Okay. Kaya pagtingnan ko ang isang pastor naggalit sa akin, galit kay Mama Miri, ang aking prayer, Lord, patawarin mo si pastor kasi hindi niya alam ang kanyang pinagsasabi. Okay. So I'm praying for him na someday there will be a realization by the power of the Holy Spirit and you will bring more pastors into the full communion of the Mother Church. Kasi ang Katolikong simbahan is inang simbahan. Okay. Kaya bilang nanay na simbahan, inang simbahan, hindi siya nanguhusga, Pastor Al. Okay. The Mother Church is inviting many others to return to the fold. Okay. Kaya Jesus Christ said in John chapter 10, verse 16, I have other sheep that are not in this fold. I must lead them also, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. So kaya malinaw na mayroong longing si Jesus Christ na magkakaisa ang kaniyang mga tupa. Okay. And the best thing to do in order to realize the unity of our Savior is not to establish another denomination, but to return to the Mother Church. Okay. Ang longing ni Jesus Christ, hindi siya magiging ma-realize sa pamagitan ng pagtatag ng maraming sikta, kundi ma-realize ito sa pamagitan ng pag-uwi sa inang simbahan at walang iba kundi ang simbahang Katoliko that has a historical claim that this is the church of the history, this is the church of the apostles, this is the church founded by our Lord Jesus Christ. Wow. Wala ho ko masabi sa kanyang binitawang mga pangungusap. Paki-comment lang ho kung gusto nyong magtambal kami next year na to at least once a week. Na-try namin na kasi napaka-busy ni Bro Noe, umiikot sa buong Pilipinas ito. Ilagay nyo sa comment kung gusto nyo kaming makita at least once a week sa broadcast ng Kabrad, ha? Amen. Alam ko naman, di naman tatanggi ito si Bro, no? Pero kasi napaka-busy niya, pakilagay lang sa comment. Gusto kong tapusin na ito kasi si Bro Noe ay meron pa siyang gagawin. Medyo magsasalita pa siguro ito sa kanilang sa kabila. Tatapusin ko lang ito sa akin. Mga kapatid, hindi ko kayo lahat mabate. Maraming salamat sa sumama sa ating broadcast today. Bukas magkikita tayo, regular broadcast natin alas 6 ng umaga kasama si kapatid na Apple. Amen. Maraming salamat. Nakita natin si Bro Noe Dora, ang kauna-unahang converted pastor na naging Katoliko na. 18 years, ilang taon na? 18 years na ako. 18 years na ho siya na Katoliko. Okay? Magdidibo na ako. Magdidibo na raw siya. So, marami pa tayong mga panahon na makakasama natin si Bro Noe. Ano lang to, talagang dumaan sa bahay at gusto niya akong makita at makipag ganito collab ngayong gabi. Amen. Paalam muna ngayon mga kapatid, ha. Salamat, magkita tayo bukas sa lahat ng mga nakasama ngayon. Maraming salamat. Shoutout sa lahat na hindi ko kayo mabanggit po ngayon. Maraming salamat. Amen. Nakasama natin si Bro Noe saka si Bro Akma ng Catholic Faith Defenders. Amen. God bless. Al Calixtro, magkita tayo bukas. Brad Calix. Amen. Salamat po, salamat. And then, mga kapatid, salamat po sa inyong prayers. Ngayon, pagkatapos sa aming usapan ni Pastor Al, I will proceed to Dumaguete. I'll be traveling tonight.
Wow. Now, this sacrifice that Wow. we have, Brother Pastor Al, it is a response to God's gracious invitation. Wow. No, na we will invite many others to return to the fold. Wow. Kaya after sa aming live ngayon, sasakay naman ako ng bus na pa going to Dumaguete, mga 8 to 9 hours, doon ako matutulog sa bus. Kaya I expect your prayers na sana bigyan pa tayo ng good health and also protection, no? Oo naman. Oo Oo. naman. Oo. Kasi maraming galit sa atin, pero pag makita nila ang ating mukha, nag-smile sila, Pastor. So, kaya salamat po sa inyo. And then, salamat sa inyong mga support. Kahit makunting bagay lang, malaking bagay yun sa atin, Pastor, no? Opo. Malaking bagay. So, nandito ako ngayon sa kay Pastor Al, tuwang-tuwa, no? Na hindi lang ako nag-iisa. Marami pa, no? Marami pa kayo. I'm so happy, mga kapatid. Yes. Yes, po. So, before I end, manalangin muna tayo. Okay, sige. Pero bago Brother manalangin GB, ko, hindi magsali- ko na pala nagpasin tong moment na to, na Pastor Noe, maraming salamat Yes, sa pagpunta mo dito sa Bacolod. Yes. Thank you. Actually, Brother Al, Oo. no, kaya kapag nag-invite ka kay Pastor Noe, malaking pera yung kailangan mo. Ikaw dapat yung magbigay ng pamasahe sa kanya. Tama. Pero grabe yung effort ni Pastor Noe, na siya yung effort talaga, no? Sa kanya yung pamasahe, no? Pagod na siya, tapos pumunta pa talaga dito sa Bacolod at yun nga, nakipag-meet lang sa iyo. Siyempre. So, Wow. Thank you. Pastor Noe, maraming salamat. Thank you, bro. sa Thank you, bro. pagpunta mo dito sa Thank Bacolod. you. And salamat din, Brother JB, ha, sa pag-midget, no? You inform me about Pastor Al sa inyong lahat. And sana we pray na marami pang pastor magbalik, Yeah. no? No. More pastors to return to the Mother Church. Kasi kung natutuwa tayo, mas natutuwa si Mama Mary. Mas natutuwa ang ating Panginoon, no? If we are happy na, marami nang bumalik. Kung happy ta, mas happy si Lord. Oo. No? Yan ang ating pasalamat sa Panginoon. Kaya, Merry Christmas and Happy New Year. Wow. No? Dili man may mga og pinaskuhan, pero ugatagan mo dapat. Kay ang atong serbisyo sa Ginoo walay bayad, Oo. voluntary, Yes. No? Yes. dili ta mga pinaskuhan. Pero na imuhatag okay na gyapon. So salamat mga igsoon, ha. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much kay Brother Al, Calixto, Brother GB, sa live namin ngayon. Thank you, Lord, sa iyong pagmamahal sa amin. And you are now gathering us in your fold. And nanalangin kami na hindi lang kaming mga pastor Al at iba pang mga converted, kundi marami pa mga pastora na hipuin mo ang kanilang puso upang sila ay magpanumbalik sa inang simbahan. Salamat po sa gabing ito habang ako ay paalis papuntang Dumaguete. Yes. Patuloy mo kaming ingatan. Ako, si Pastor Al and Brother GB at sa kanilang mga buong family na you will always grant them good health, peace of mind, especially in this season of joy, Yes. as we remember the birthday of our Savior Yes. of the world. Yes. Thank you so much for this wonderful evening. You gathered us together. Yes. And we pray, loving Father, to bless our viewers na sa kanilang pag-celebrate sa birthday ng iyong nag-iisang anak, the blessings from the heavens will overflow to each one of them and grant them the desire of their heart. Panginoon, basbasan mo ang lahat naming mga viewers at ingatan mo sila palagi sa lahat nila mga ginagawa at patuloy mo silang buksan ang pintuan ng kalangitan upang ang iyong mga biyaya ay patuloy na dumadaloy, lalo na sa mga mahal nila sa buhay at sa lahat ng mga tao na naging kasama sa kanilang paglalakbay sa mundong ito. Yes. As we separate each other, we commit everything to you with the intercession of the Blessed Virgin Mary, Yes. through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Maraming salamat, Pastor. Maraming Al. salamat. Maraming salamat, Brother Maraming JB. salamat. Thank you po. God bless. I will travel now. Thank you to Dumaguete, and then Dumaguete to Dipolog, and then Wow. Dipolog to Cagayan, Wow. and then Cagayan pabalik sa Manila. My life is always traveling, no? Spending my time in the bus, in the plane, and in the boat. So Okay. salamat po. Ingat kayong lahat. Merry Christmas and Happy New Year.
Wow. Ating ano.